May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga ka-Operians! Welcome pong muli sa ating panibagong episode ng Talakayan ng Tora at Tipan. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa Kabanata 7. Natalakay na po natin ito nung nakaraang episode, ngunit hindi po natin natapos ang talakayan, kaya ipagpapatuloy po natin ngayon ang pagtalakay sa Kabanata 7. Kabanata 7. Mga alalahanin sa ilalim ng araw. Higit pa sa pabangong mahal ang mabuting pangalan. Sa libing man ito'y di kayang pantayan. Mas mainam ang tahanan ng pagluluksa. Sis Maria, Apo, siguro total nabasa na natin ito, reflection na lang okay. natin. Okay. Opo. Oo. Yung kasing na nakaraan, diniscuss ni Bro Mario yung tungkol sa pangalan, yung reputasyon, at itinanong niya kung ano daw ang reputasyon ng ating mahal na mensahero at na sinisira ng iba. So ngayon, nagkaroon ng revelation sa kanya tungkol sa sinabi o tagubili ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, na sabi niya, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahal pang amoy sa malansang isda. Kasi pala, yung pagdating ng Spain, kasi ang isipin natin, lahat ng mga bansang sinakop ng Spain, tulad ng Mexico, ng mga Puerto Rico, lahat yan, ang salita ngayon ay Spanish. Kasi na-adapt nila ang Spanish na salita dahil na sila ay nasakop. Pero ang Ophir, hindi nila na except sa Zamboanga, di ba? Maraming Chubacano doon. Hindi kasi iba-iba tayong pulo. Napakarami nating pulo kaya hindi nila mabago ang ating lengguwahe. So, yun ay isang pagpapala sa Alahiam. Tapos, nung dumating na ang malapit ng kailan ba ginawang pambansang salita ang Tagalog? Panahon na ng Amerikano, di ba? Ano ba yung 1937, panahon na ni yan. Commonwealth na yan, Commonwealth era. Ngayon, para magkaintindihan naman, ang mga pulo ay nagkaroon ng isang lengguwahe na maiintindihan ng lahat ng mga tribu at mga pulo dito sa ating sa Ophir. So dahil sa batas na yon at saka yung education system natin, lahat halos ng Ophirian ay nakakaintindi na ng Tagalog. Pag sinabing Pilipinong salita, Tagalog yon. Kaya yung pala, dahil ang Torah ay isasalin sa Tagalog. Tigtataka ako, may lahi akong Bisaya, may lahi ako, pero hindi ako natuto ng Tagalog na local language or dialect. So hindi ako natuto ng at ito at ito rin ang naging daan para maisalin sa common na lengguwahe itong Torah Antipan. Although marami ng translation na Tagalog ang Bible, pero ang sabi naman sa Hero ay mas corrupted daw. So minabuti natin tayo ay magkaroon ng sariling translation
At upang maging isa katuparan, ang sabi ng sabi ni Sir, na unang magigising sa mga tribo ay ang Ephraim, tribo ni Ephraim o yung Ephraimites na karamihan ay dito sa Ophir. So yan ang background ng ating parang gist ng ating talakayan ng una. So proceed tayo sa verse 2. Although marami pag nasabi si Bro Mario, ano pa ba yung mga hindi ko na maalala, pero yun ang gist ng Kaya ang natin ano sa kasi, lengguwahe at saka para ni-connect lang natin yung relation doon sa mga ginawa ni Rizal, kung bakit naging reference ng mensahero si Rizal, si Dr. Jose Rizal. At kung ano naman yung yung mga dahilan kung bakit nangyari ang mga kaganapan na yon. At para maisapuso natin na bawat pangyayari sa ating nakaraan ay at ang ito ay tinutumbasan ng buhay, ng dugo, pagsisikap at dahil nga nagkaroon ng pananakit, dahil na nagkaroon ng pagpatay, pagnanakaw, ganyan ang mga ginawa sa ating mga ninuno. So dapat i-appreciate natin yung resulta ngayon. Napakapalad talaga natin. Palagi kong sinasabi na napakapalad natin dumating sa atin ang mensahero sa panahon nating ito. Tapos, hindi niya lang ibinalik ang priesthood, tinayo niya ang kingdom at tinuruan tayo magplating. Tapos, tinuruan niya ang mga Israelites kung paano gagawa ng halaman. Yun ang binalik niya ang offering, ibig sabihin. yung Yun, kaya, mga utos ni Moses, oh, no? yes, kaya tayo, wag nating questionin kung kung sino ang mensahero, kung nasaan siya, hindi, paglapastangan sa kanya yun eh. Paglapastangan na rin yun sa nagpadala sa kanya. Sino ba nagpadala sa kanya? Di ba nagpadala sa kanya ang ating alhayan? Kung babastusin mo o lalapastanganin mo ang mensahero, nilalapastangan mo mismo ang alahayam. Tatandaan natin doon sa binasa natin, doon sa 'di ba nagkaroon tayo ng revelasyon doon sa pangalawang aklat ni John. Nandoon diniscuss natin. Tingnan niyo na lang po diyan sa mga special na talakayan diyan. Nandiyan diyan yung kahalagahan ng anak, ng bugtong anak at kahalagahan ng mensahero. Naandyan po 'yan. Kaya wag po nating baliwalain, wag nating mantsahan, wag nating sirain ang mga gawa ng mensahero sapagkat yan ay binuhos niya ang kanyang sarili diyan. Kaya nga sabi niya ano bang sabi niya? Love alahayam with all your might, with all your heart. Ginawa niya 'yun lahat. Ginawa niya 'yun lahat hanggang siya ay namatay. Oh. Kaya wag na iinalay niya ang buhay niya para lang tayo ay magising. Oh. Kaya wag nating pong nisan o questionin ang mensahero sapagkat yan ay nagpunta rito para tayo ay sagipin. Yun lang po mga kapatid. Nida. So, itong verse 2, meron akong idinagdag kasi ang sabi diyan, mas mainam ang tahanan. Pero kasi, sa English, it is better to go to a house of mourning, for life can be taken anytime soon. Dito sa Tagalog, mas mainam. Siguro, mas mainam pumunta o dumalaw sa tahanan ng pagluluksa. To go eh. Mas mainam ang pumunta o dumalaw. Dumalaw Sapagkat siguro, ang sis. dumalaw sa tahanan ng pagluluksa. Kasi siguro sa parte, Mas sapagkat ang mainam buhay, ang dumalaw mas o mas mainam. mailam dumalaw? Alisin natin ang Mas mainam dumalaw sa tahanan ng house of mourning. Pero 'di ba 'di ba nga sa bagay, isang araw lang naman ang ating
Pero siguro, yung pagluluksa nila is 7 days. Pero ang body is nililibing na within 24 hours. So, ipagdahan na ng pagluluksa, wala na yung body doon. So, hindi yun, baga, yung mga ano lang, mga naiwan. Parang ano lang, yung mga alaala na lang ang inano nila. Oo. So, hindi ibig sabihin, identified ka, no? Kung wala naman Mm. yung body roll o hindi doon namatay, siguro, no? So, hindi ito yung mga memorial, no, parlor, hindi. So, bakit daw mas mainam dumalaw? Sapagkat ang buhay ay biglang nawawala. Or, for life can be taken anytime soon. So, pinapaalalahanan na sandali lang ang buhay, kaya gawin mo na kung ano ang makabubuti para sa iyong, diwa, no? Hmm. At saka yung mga dapat mong gawin na mabuti para sa iba, sa iyong pamilya, na kung ano yung role mo na ginawa ka dito sa nilagay ka dito sa ating Parang ano realm. parang paliwanag dito yung pagluluksa, ano, tag mo ito, habang nandyan ang tao o mahal nyo sa buhay o habang ikaw ay buhay. O, parang gumawa ka na ng ikabubuti. Kasi ang buhay biglang nawawala. Oo, makikirama yun. No? Oo. Itong verse 3, mas mabuti ang luha kaysa halakhak ng saya. Pag ang puso ay sugatan, luha ang lunas niya. Oo, kasi yung iba maraming Totoo naman. ah, Totoo pain, naman. pero ang kino-cover nila sa paghalakhak. Pero ang makagaan talaga ay ang luha, ang mga Mm. lunas, no? Mm. Kumbaga, huwag kang magkunwari kung nasasaktan ka, di Oo. nasasaktan ka. Ilabas Kaya Oo, nga, mo. di at ba saka sabi Huwag ng ka mensahero, hindi naman daw masama release. na umiyak. Lalaki ka man o babae, hindi daw Oo. hindi daw Tayo eh. masama ang umiyak. Mm-mm. Kaya nga, di Basta ba, human ka, may oo, karapatan ka umiyak. Dapat ka umiyak. madalas nating Na, makita o marinig ang ating mensahero na umiiyak dahil sa isang kaluluwa na o sa isang kawan na lumalabas. Ganyan ka katindi ang pagmamahal niya sa kawan. Na kahit na may tinatagpas siya, pero talagang iniiyakan niya. Kasi ano pagsunod din pagsunod sa Oo. alahang. maana tayo ng alahaya, ng kingihawa siya eh. Yun ang di ba? Yun ang nagsugo sa kanya. Yun ang ano niya eh. Yun ang nakaata sa kanya. Kaya talagang masakit. Masakit sa kanya na may lumalabas sa kawan. Kasi siya yung siya yung, Mandato niya yun. siya yung taga-ingat, di ba? Siya ang pinapunta rito upang gisingin at ingatan. Kaso lang, Kunin. ginawa niya na ang lahat eh. Sabi nga niya, walang sapilitan. Walang sapilitan sa pagsunod sa Covenant. Walang sapilitan sa kingdom ng alaya. Wala tayong magawa. Kaya siya umiiyak. Hmm. Kailangan niya sumunod eh. Kaya nga 'di ba sabi niya, hindi natin ipinagduduldulan ang covenant, kundi binuksan Yun ang lang iniiyak. natin para sa lahat, na ang sino man Yun ang na pumasok sa covenant ay makakasumpong ng ng katotohanan at yun ang kanilang lalakaran. Kaya nga, mahal sa Makakalakad lang sila sa katuwiran kung ikaw ay nasa loob ng Mm. covenant.
tayo rin naman, di ba, nadanasan natin yan. Dumaan din tayo sa kalungkutan eh. Kasi Yan nung, na. di ba, nang nagwatak-watak tayo, ano rin eh, mas mabigat sa kalooban. Masakit nga eh, sa kalooban. Kasi nga, hindi, di ba, ang mga kapatid natin, yung tunay natin mga kapatid, di ba? Kapatid natin sila. Pero itong nasa kawan, di ba, tinuring natin na ano, parang masigit pa sa kapatid, di ba? Mga kapatid natin sila, as in mga kapatid natin sila. Ganun ang turing natin sa kanila noon eh. Kaya lang, Pareho kayo ng nung nag, diwa, akala natin, no? nung nag, na, di ba, nung nagwatak-watak tayo, parang, di ba? Di ba, ako talaga, na, hindi naman ako, ano, nalungkot talaga ako eh, na, para kung ano yung, para akong nabilasa na, ano, na, bakit ganun, bakit dumating sa punto ng ganito? Na magkakaiba na tayo ng, ano, direksyon. Na, ano ko yung, tawag nito, yung bang, ba hindi mo matanggap ba? Kaya lang, kailangan mo tanggapin eh. Kasi gusto mong masagip din eh. O, dahil gusto mong mahanap talaga yung kung sino sa mga natitirang kawan ang susunod sa mensahero. Di ba? O. Mali ang sinundan nila eh. Nailigaw sila ng ano. Pero ang puso ng matalino ay nasa bahay imbakan. Ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay aliwan. Oo, imbahay imbakan. Ibig sabihin, ano siya, nag-i-store, nagsisave. Ang mangmang naman ay Nilulustay. lulustay Oo. sa mga aliwan. Yung matalino, nag-iipon. Pero Oo, yung mangmang, naglulustay. ayun. Okay. Yan yung mga Uh, tinatawag na one-day millionaire. Na walang Basta gabay. araw ng sweldo, no, Oo. wala na yan. Ah, Dumadaan ano? lang sa kamay Meron, nila. Pag, meron nga ano eh. Meron ngang kwento diyan sa norte. Dito sa mga bandang maraming ginto ang lugar. Takin nyo eh, pagkatapos silang ano, magabi. Yung, di ba, nag-ano sila ng ginto? Pinapasaran na nila yung mga beer house doon sa Baguio. Dahil pag ganon, pag nagkabilihan na Oo. ng ginto, pinapasara. Oo. Kasi O, mataas kasi ang may ano doon pupunta eh. lang, Oo, ganun. customer. Medyo O, pero tagal-tagal yung mo iba, pinaghirapan yun, di ba? Hinukay mo yun, tapos pupunta lang sa babae. sa ilog, hindi naman kasi nila No. masyadong ano, yung iba, sa ilog. Pero Oo. matatalino doon, yung matitino, kalalaki ng bahay. Malayo ka pa lang, Oo. makikita mo, nasa bundok, eh, kitang-kita mo yung bahay niya. Eh, paano pa kaya pag lumapit ka? Oh. Pag nilapitan mo yun, di syempre, ang laki-laki nun. Kasi kitang-kita mo, yung bahay niya sa malayo, Oo. nasa bundok eh. O, di Yung ba? mga leftover ng Felix Mining, ano? Leftover ng ano? Maraming ano, ganyan, mga walang gabay. Wala, hanggang sa wala rin, napupunta rin sa wala. Napupunta rin sa wala. Hmm. Yung madali kasing ano eh. Okay, ano? Ano? Okay, verse 5. Mas mabuting makarinig ng saway ng matuwid kaysa papuri ng masamang sa iyo ay magbubulit. Scammer pala. Yan. hmm. Yan ang Buti pa nangyayari yung ngayon ano, sa atin. direct Yan na ngayon ano. ang nangyayari. O, di ba? May mga nagsasalita na hinayaan lang nila. O, di ba? Ayaw nilang Ah. sawayin. Di ba? O, So, hindi pala kaysa sila papurin. matuwid. Ewan ko. Kasi nga, ba't ayaw mong sawayin? Ba't naririnig mo mali na nga? Ba't ayaw mong sawayin? Di ba? Ni-encourage pa nga eh, di ba? O, hindi ka. O. Kasi bakit? Nagpaparami ka kasi. Nililigaw ang kawan. Hindi naman tanga yung mga kawan. Nabuksan na nga ang diwa ng mga yan eh. Tapos magsasalita ng gano'n. Siguro pwede nilang bulahin ang mga bago. Pero yung datihan na at pinapanood lagi ang mga tagubilin at sinabi ng mesero, hindi nila basta-basta may encourage. Eh wala nga silang Yun. maipakain eh, na Yun, bago. sis, yun nga sis ang ano, ang inaalala natin yung sa mga bago. Yun Kasi na nga nga bago, oo, yun. 'Di ba? Nagalit nga ang mensahero diyan tungkol sa yung ano ba 'yan, kokak ba 'yon? Yung
yung organisasyon ng yung mga Um, maharlika, 'di ba? Galit na galit siya. Ano ba yun? Kasi OKAK? imbis na OKAK? okak po ba yun? oo. Okak, opo, Oo, 'di ba? OKAK. 'Di ba galit na galit siya doon? Paulit-ulit niya binanatan, binanatan niya na binanatan. Kasi nga, Nag-ano lang ang, ng yung ano, nag-iipon lang wala, ng sabi miyembro. niya, bakit gano'n? Wala na daw pumapasok na daw doon sa okak. Mm. Imbis na daw pumasok sa Opera Heritage yung Center, doon na sa OCAC pumapasok. Galit na galit siya. Kasi ginagamit yung aral ng Opera Heritage Conservatory para sa kanila pumunta. Mm. Galit na galit siya doon. Yun ang ayaw ng mensahero, yung gagamitin yung aral dito sa Kanyang Opera mga Heritage Conservatory katotohanan. para makapang-akit ka, 'di ba? Ayaw niya 'yun kasi nga nangliligtas nga 'yun nga ang ano niya rito eh. O magbukas ng diwa eh tapos gano'n mapupunta lang doon. Kaya makikita mo yung pagmamahal niya sa ating lahat. Ayan, ano dito nakasulat. Ito, tulad ng tunog ng panggatong sa ilalim ng palayok. Ganyan ang tawa ng mangmang, walang saysay, walang dulot. Parang ang lulutong crackling. Ewan ko, tingnan natin yung ano. Like the crackling of thorns under the pot. Thorns eh. So is the meaningless laughter of fools. Mga thorns, panggatong, Mm. mga Mm. tama. Tulad ng tunog ng kahoy na panggatong sa ilalim ng palayok. Dadagdagan pa natin ng Oh, yeah. kahoy. Panggatong na lang, O mukhang Mm. mahaba. Oo, panggatong na lang, Oo. tama. Okay. Paggatong sa ilalim ng palayok tulad ng Walang tunog ng saysay, walang panggatong. dulot. Mm. So is Parang the meaningless parang may laughter. naririnig tayong ganyan ah. So is the meaningless laughter of fools. Parang alay, Then, tuloy yung Pinagtatawanan pa tayo. Ganyan ang walang saysay na tawa ng mangmang. Yun na lang. Oo. Walang dulot. Para mag-rhyme kaya may walang dulot, no? yung pinagtatawanan tayo, hindi talaga ako nagre-react doon eh. Nag-react lang ako yung pa feeling na mas madunong ka pa. Hindi ko Oo. matanggap yun. Hindi ko talaga matanggap yun. Mga Yung sumasang-ayon daw sa sa mangmang ay isang kahangalan. saan? Yun. O di ba dinaano Oo. na natin? Pag sumasang-ayon Mm. ka sa mangmang ay isa kang hangal. Oo, opo, Kahangalan. natin Oo. yan. Nadaanan natin yan. Sumasangayon ka sa mangmang, isang kahangalan. Natural naman. Oh, So, wala na sa iba sa wala dami nang nila, I mean, wala mo lang nakapag-isip na mali na yung inaano dito. nung una, Doon 'di ako ba, nagtataka meron to, pag gano'n, ibig sabihin, meron silang ini-aim na, iba, sa aim sa nais ng mensahero. hindi na Meron 'di ba, silang vested interest. ano ba Diba? 'yon? Ang tanong ko nung mga oras na 'yon, yung sinabi niya 'yon. Wala bang diwa na ibinigay sa kanila na gano'n para punahin nila 'yon? 'Di ba? Samantalang nung panahon ng mensahero nung tayo ay buo pa binabanatan pa lang siya sa screen, nagre-rebelde ng mga kalooban natin. Pero ito live na platform nila 'yon. Pero walang nag-question, 'di ba? Anong meron? Point taken, Hmm. point sent na bro. Okay na yun. Hmm. Dito sa Anong verse meron? 8, mas mahalaga ang wakas kaysa sa simula, sapagkat ang kahulugan ay sa dulo makikita. 'Di ba hindi importante kung paano ka nagsimula, kundi Opo, kung paano ka nagtapos, paano tama. nagwakas. Yes po, kasi So, sino ang nare-refine naman yung gawa Oo. mananatili Hangga't sa hanggang dulo, hanggang wakas, Mm. siya maliligtas. Oo. At saka marami ka pa
kaparaanan. Tulad na lang ng naibahagi mo, Bro Mario. Diba, dumating ang Spaniards, dumating mga Islam, may mga ano pala, may mga Significant, oo. role. Yung May pagdating ng significant Islam, role. tapos dumating ang Oo. Amerikano, Mm. then, so na part of, ano pala yun, Yeah. ng Kaya kaparaanan nga, ng hindi natin alahala maarok. para ma-preserve. Tama yung mensahero, hindi. Oo. Na ngayon, Oo. hindsight, ngayon lang malalaman, ngayon lang na-decode o na-reveal sa atin ang mga ang kaya Mga, pala, yung masasabi, mga ay kaya pala. kadahilanan. Oo. Kasi, siyempre, di ba sabi nga di ba may nagtanong nga sa King Yahawashi. Di ba sabi niya, humihingi siya ng tubig. Ano ba yun? Tubig ba ang hinihingi niya? Ano, Oo, tama ba? tubig, pero, Oo. oo, Pero sabi niya, kung, kung kung alam mo alam mo lang, lang ang iyong sarili, dapat nabigyan kita ng ano ba sabi niya, ano bang pinakakumpleto tubig nun na mga buhay. kapatid? ng tubig Tubig na na buhay. buhay. Kung alam Di mo ba? lang kung sino ang Mm. humihingi sa'yo, Ayun. Oo. ay bibigyan kita Minsan na. ng tubig na buhay at Ay, hindi ka na muling muling mauuhaw. babalik pa. Hindi ka na Mm. hindi ka na Muling mauuhaw. mauuhaw. Kaya nga, di ba parang sinasabi niya, kilalanin mo yung sarili mo para magkaroon ka ng tubig na buhay, na makainom ka ng tubig na buhay o tubig ng buhay. O mainom ka ng tubig ng buhay. O di ba? O ito na 'yon kasi tinutuklas natin sa habang binabaybay nating tong Torah, natutuklasan natin ang mga nakaraan. So dahan-dahan din 'yan ipinipid sa atin kasi ganun din naman ang nangyari sa mensahero eh. Hindi ko maintindihan bakit hindi nyo bakit marami ang hindi makasunod na hindi nyo pwede na na kayo na nabuksan na kayo na napakinggan nyo yung mensahero, naranasan nyo na nandiyan siya, naranasan yung mga nasa video na yon, hindi na yun para sa inyo kasi may mga revelasyon doon na para lang doon sa nagsisimula pa lang ang diwa. So puro gatas pa lang yon. So tayo ngayon na matitibay na tayo, hard meat na tayo ngayon, hard meat na tayo. Kaya wag mong pagbasihan yon. Kasi nga ang mensahero dahan-dahan, 'di ba? Ano bang nangyari sa kanila doon sa Day of Atonement? 'Di ba uminom sila ng nung unang-una? 'Di ba sinabi, hindi naman siya uminom daw sila ng dugo. Totoo ba 'yon? Kasi late na kami pumasok. Ano, 'di ba? Totoo ba 'yon na, na, na uminom sila ng dugo nung na 'yon? O tapos kinorek. O naging Grape grapes, kinorek juice. ulit. Grape O, juice. Grape juice tapos daw, naging grape grape juice. juice. Tapos, Oo. oo. O tapos ngayon, pinalitan. Naging tubig na. 'Di ba? Oo. O, naging tubig Verse na. Kasi 9 ko, huwag agad magpadala sa silakbo ng damdamin. Maalala. Sapagkat sa sapagkat sa... mangmang na padalos-dalos, ito ay isang pain. Mm. Baka pinaprovoke lang. Baka Kaya pinapainan ka lang, bro. dapat isipin mo muna. Baka provocation lang, no? Hindi naman. Kasi nakita natin, tahasan eh. Tahasan kasi yung nakita natin. So yung mga tahasan, dapat mo talagang, i-counter yon. Tsaka, Parang rebellion sa maturo. kasi alam nga namang manahimik lang din tayo. Eh di Oo. parang rin tayo. Pagsuway Parang na, lang no? tayo. Hindi, anong sabi? Na pag hinahayaan mo yung mangmang, di nang nangyayari sa'yo? Nahimik, oo. Nananahimik ka, yung pananahimik mo, na nakikita mo na masyado Being ng... complicit or Oo. kasama ka sa, tawag doon, kasabwat. Wala namang sumobra doon sa mga sinabi natin eh. Nagbase lang lahat ng mga sinasabi natin doon sa mga sinasabi na hindi naangkop. Pwede mo tirahin, titirahin mo kami. Pero wag mo titirahin yung Oo. sa atin. Tirahin mo kami, walang problema sa amin. Kahit Sanay tirahin na mo kami kami may araw-araw hanggang sa
Hanggang sa Pero pagtulog mo, hanggang sa pagpunta mo mensahero. sa CR. Oh, Oo, lagi nga, hanggang sa pagpunta mo sa nasaan CR. kayo nung wala Mm, pa ang mensahero? Yun lang, pwede di mo ba, kami, ano, sabi yun daw yung sagot natin. Pag tinira mm. siya, o ang covenant. Di ba? Alam nga namang, di ba? Ay, ano silbi natin dito kung di naman natin ipagtatanggol ang mensahero? Oo. Kaya hindi Samantalang, na sila pumasok, no? oo, Sa wala covenant, din na kung ano. oh, di ba? Oo. Sinagot lang natin na, hello, wag ganon. Kung gusto mong magturo ng sarili mong kapamaraanan, wag mo nang Mag-ipon ka idamay ng ang sarili mong kawan. Yung Yan. pagkakasali mo ka. Tapos, gawa ka ng sarili mong, kung anong gusto mong i-lecture sa kanila. Eh, kasi, ano na eh, ganun talaga. Oh, yun lang. Baka sumobra na rin. Parang baka nagagamitan lang sila dun. Okay, Enver, huwag itanong sa President, bakit ang buhay ay mas maganda noon? Hindi ito karunungan, kundi paglimot sa panahon. Ang nakaraan ay nasa ngayon at ang ngayon ay sa hinaharap paroroon. Walang nabago sa ilalim ng araw. Pare-pareho lang. Kaya lang yung viewpoint natin ng bata pa tayo, wala pa masyadong stress, di ba? Pero akala natin mas maganda ang buhay nung kasi mas mura. Eh syempre mas mataas pa ang value ng pera. Pero kung tutuusin mo, parang lang, due to inflation, di ba? Dati noon, magkano lang pambasahin, piso lang, ngayon magkano na. Pero ang sabi, walang nabago sa ilalim ng araw. Saka masaya tayo nun kasi wala pa tayo masyadong sa buhay, obligasyon. Kumbaga magaan pa ang ating buhay noon, no? Wala pa Kayo, ano masyadong, po ang reflection nyo? Yun ang aking take dito. ibig sabihin, wala pa masyadong ganid nung panahon. Ah, Oo kasi saya natin nun, di ba? Magkakasama tayo, gano'n, no? Parang, Wala pa yun dyan na, masyadong ganid. pangalawang, yung hinihintay na kingdom of David, the Oo. second, the Vijan kingdom, dumating na. Parang excited tayo lahat. Eh, kaya, Nung bata tayo, mura mga bilihin, mura yung ano. Kasi noon, wala pa naman masyadong mga dragon. Eh ngayon, dami na. Ultimo yung buhaya. ultimo yung ultimo asin, gustong gustong Control. kontrolin lahat. Kaya magkaiba talaga. Hindi natin pwedeng ikumpara. Siya talaga mas maganda, ang panahon ng pero Panahon wala ka noon, naman ng convenience tong araw. Unlike ngayon. At saka ewan ko. malayo na kasi ang itinuro sa atin ng technology. Mm. Oo. Kaya sasabihin mo hindi natin ma-appreciate Pero yung wala nang no, mga nakaraan nating pananabik. buhay. Wala nang mga pananabik kasi parang nakalatag na sa mata natin. Hmm. Oo. Oo. Kahit Tsaka yung, ang isa pa doon. yun ang wala sa mga kabataan ngayon, pananabi, kasi napakaaga nilang na obtain yung mga ganung bagay. Samantalang tayo nun, uy, meron ng mouse ang computer. Hindi ko pa, ano yung mouse? Ba't magkakaroon ng daga? Ito ba yung mga nagpapaghalata ko ay anong edad ko no? Pero yung anong mouse na sabi mo, ba't may daga ang computer mouse pala Kasi nung di ba? Kailan dati noon Voltes 5 lang pinapanood mo, tuwa ka na. Ngayon 3D na, realistic na, no? Ngayon si Bata, Boss Ganda na. sabi, technology. Mm. Okay, tayo? Baka may kwento ko pa yung mga baon-baon pa nung elementary tayo. Mm. Okay, Di ba 11, ang yung karunungan. nakalagay dito, yung ang ngayon ay sa hinaharap paroroon. So kung ano yung ginagawa natin ngayon, ito rin ang maaalala ng mga next Oh, generation. oo. Parang ganun. Parang Tayo naman magiging cycle past. lang. Oo. Kumbaga hanggat may YouTube, maririnig nila ito. Hmm.
Nababasa nila ito. Ilan ba tayo? Oh, kung merong 70 noon, ngayon meron namang 7. Bilang ko yun. Ano yan? 7 na ba? Septuagint noon. Ah, Anyway, sa verse sa verse 11. 11, ang karunungan ay tila mina ng yaman. Nagbibigay Ganda naman liwanag ito. sa kaalaman. Oo. Mm. Di ba napakaganda? Oo. Mm. Karunungan. Yung iba tinatanggihan ang karunungan. Di Puro ba? ano na lang. Oh, Mag-awit-awit na lang daw. yung mga, di ba, yung mga tanong Sabi, mo, puro na lang kayo karunungan at diwa. Nakalimutan nyo na ang pagpupuri sa alahayam. ito bang Ay, Ang pagbabasa na to, pagpupuri hindi ay hindi lang pagpupuri ito. pagkanta. Sa mga ginagawa oo. mo, at sa mga lumalabas sa mga pananalita, at saka at saka sabi nga, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga, Mm. kailangan mag-aral tayo habang buhay. Oo, Kaya sabi nga, At saka kung kaya nga, di ang ba, ang palad natin? karunungan, 'di ba? Kapag ikaw ay mayroong karunungan o wisdom na nagmumula sa ating alahayam, wala kang ibang maiisip kundi ang papurihan siya, 'di ba? oo, Kasi ang Mm. lahat ng bagay na tinatamasa mo ay nagmumula sa alahayam. lahat ng kilos mo Oo, ay lahat ng paparangal kilos sa mo. kanya. So, ibig sabihin, isang paraan din ng pagpupuri sa alahayam kung alam mo, kung kilala mo kung sino siya, at alam mo kung ano ang kanyang kinalulugdan. At saka kung Alam nyo, mga, sumusunod ka sa oh, kanyang mga instruction, di ba? opo. Mm. At saka Tsaka, may mga mga, subliminal na na hinihingi, yung yes. kahit ano ba, yung diwa. Naku, ang Mm. sabi nga ng mesero, flesh and blood counts for nothing. Ibig sabihin, mas pang-ingatan mo yung iyong diwa. Kasi yan ang yan ang consciousness mo, yan ang babalik sa Ama. So yung diwa ang pinakaingatan. Kaya yung mga diwa natin, ah, kaya ingatan natin yung ating naririnig, nakikita, saliksikin ang katotohanan Mm. para hindi madaling matangay ang inyong diwa. Kung ano yung mga Yes po. bilin na mensahero, mga nakasulat sa Torah, mga kautusan, at saka hingin ang karunungan. Yun ang Mm. yun ang para maingatan natin ang diwa. Kasi yan ang gustong kuhanin ng kalaban yung ating mga diwa, di ba? Pero ngayon, unti-unti na natin sa pagbabasa nitong Torah na naisalin na sa Tagalog, wala na tayong wala na tayong pwedeng maging dahilan sa alahayam. Kasi naiintindihan natin sa sarili nating wika ito. O isa pa, tsaka Hindi isa naman pa, English to, no? Hindi naman uh, opo, German. pero may mga kahulugan dito na dapat din natin i-interpret. Kasi, ayun nga, dahil hindi nga yung literal din ang karamihan dito. Ng AI, Kaya, opo. oo, kaya Ito double kailangan check. talagang, i-double check. Ito na po yung final nga. Alam niyo mga kapatid, napakaswerte sa mga nakikinig, ano? Napakaswerte natin. Ako, sinasabi ko napakaswerte ko kasi nga, ito po ay pinaghirapan ng mga revisionist. Sa totoo lang mga kapatid, pinagpuyatan nila ito, tinutukan nila ito. Wala silang mga trabaho, ibinuhos nila dito. Ang laki ng sakripisyo nila para lang may maihahain sila sa atin. Alam niyo po, gagawin na lang natin. Ha? Ibubukan na lang po natin ang mga bibig natin at kakainin na lang natin. Pero siyempre, isasalin sa Tagalog. Oh, para lang natin maintindihan at makain natin ang dapat nating kainin. Ito yung sa spiritual na ito. Wag po kayong masasaktan kung may mga nasabi kaming ano-ano. Kasi, siyempre, kami po ay nag-oobserba din. Pero, yun nga, ayaw din namin maligaw ang ibang mga nabuksan at ayaw namin maligaw muli ang kabubukas lang ang diwa. Kaya po mga kapatid, ito na yung tawag nito, ito na yung oras ng ating pagsasama-sama na kahit wala man ng mensahero, nakalulugod sa ating alahayam.
dahil itong ginagawa natin na to, bagamat kakaunti pa lang tayo. Sabi nga, 'di ba? Yung mustard seed, 'di ba? Magiging madami din 'yan dahan-dahan. Salamat. Makipot naman talaga ang daan Mm. tungo sa kaligtasan. So, hindi tayo nag-expect talaga na katulad ng ng na bilang dami, no? Pero itong kasagutan sa mga sinabi mo, bro, verse 12, maaari makamtan ang kayamanan sa pamamagitan ng kaalaman, even knowledge. Ngunit ang Mm. karunungan ay nag-iingat ng buhay at kayamanan. Kasi yung knowledge, halimbawa, nagpakadalubhasa ako sa ganito. So talagang yayaman ka, tulad ng mga doktor o engineer, ganyan, so yung kaalaman mo, nagamit mo para kumita ka. Pero, ang pag-iingat ng kayamanan at ng buhay ay sa wisdom. Iba kasi ang knowledge sa wisdom. Iba ang kaalaman sa karunungan. So, ang inaano natin ay karunungan. Hindi, nag-aaral tayo para sa karunungan, hindi para sa kaalaman. Kasi wala rin kaming alam. Pinag-aaralan namin yung karunungan na nasusulat dito sa Torah. So, yung ang nag-iingat ng buhay at kayamanan, ang sinasabing kayamanan dito, yung siguro yung paano kung wala ka namang yaman? Ano namang ingatan mo? Siguro ito yung yung ating divine wealth, kayamanan. Kasi ang divine wealth hindi naman ibibigay sa iyo ng ng hawak mo. Ito ay yung pagiging Tama. mga administrator. Paano ka pahawakin ng mga ganung kung hindi ka marunong? Wala kang wisdom. Ako So yung divine kailangan wealth na yan, protektado bago yan. ka bigyan ng task sa ng mga kayamanan ng makalangit na kaharian, kailangan marunong ka, meron kang wisdom. Hindi ibibigay sa mangmang. Yung pag-aalaga na lang ng kawan na iniwan na inipon ng mensahero, kailangan meron kang karunungan. Hindi kailangan magsasalita diyan na wala kang karunungan. Baka yung kaalaman mo, karunungan mo saan nagmula, hindi sa Torah. So, kailangan pag-aralan mo ang Torah para yung karunungan na ibibigay mo ay mula sa alahayam. Kasi wala namang bubulong sa'yo dyan eh. Ito, sabihin mo, ito ganyan. Walang ganun na. Wala pong ganun. Miss, ang kaibahan nito, ang kaalaman kasi matatagpuan natin yan dito sa sanlibutan. Oh, Ngunit sa ang school. karunungan ay ah, matatagpuan mo lang ito sa alahayam. Oo. Sa Mm. Parang Torah, sa ano, 'di salita. ba? Ah, Yada. 'di ba Mm. yung kung sa physical na na buhay natin, marami ng instant na pagkain. Pero ang pagkaing espiritual ay hindi makukuha ng instant, 'di ba? Opo. Kasi Di ba nga ikinumpara tutuklasin mo nga, yan eh. ang Tama po. kaalaman ay pagkain sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang karunungan ay pagkain sa puno ng buhay. Di ba ito Oo. na ikinumpara? Ibig Yes. sabihin, Oo. mabubuhay ka pag ikaw ay may karunungan, wisdom. Ang karunungan ay nagmumula yan sa Kaya ayun alahayam. ang pagkakamali ng ating mga ninuno. Mas kinain nila yung mga kaalaman ng mundo ng mabuti at masama. Nakalimutan nilang kumain sa puno ng buhay. Yun ang Kaya nga, karunungan. kaya nga pa minsan, di ba dinaanan natin yung paghahari ni David. Siguro napakasarap, no? Nung panahon ng paghahari ni Haring David, Yun ang nire-rebuild natin, bro. Yun ang nire-rebuild natin ngayon. Yun ang inumpisahan ng mensahero. Kaya Kaya nga, kaya yun ang, alahayam ang kanilang sinusunod noon, panahon na yon, no? kaya nga maganda, yun nga ang gusto ng mensahero na maibalik natin yung panahon ng kingdom na itinayo ni David. Oh, Ngayon, siya may territory, ang kanyang uh, nais. talagang binawi niya na nabawi ulit. Mm-mm. Binawi niya na nakuha pala ulit, di pala binawi ulit. Nakuha ulit. Oh. Pero anyway, nandito sa verse 13, ang sagot natin. Isipin ang Hmm. kapangyarihan ng alahayam. Kaya niyang ituwid ang ginulo ni Satanas. Oh, Yada. kaya ituwid. Ano lang, sa tamang panahon lang.
May Mm. may kaguluhan pa, nagre-wrestle pa, no? So, dito Ano, natin ang ating maano. si Kuya Elam, Si, nakikipaglaban pa sa si ano. ano to, no? Si Solomon. Si Solomon to nagsabi nito, ano? Oo. Oo. Isipin ang kapangyarihan ng alaya. Oh, Kaya nakikipag-wrestle niyang pa. itiis. Nakikipaglaban pa yung Mm. kuya natin, si Kuya Elam, Oo. yung Iran, Oo, no? kailan. Kuya Elam. Mm. Okay. Verse 14. Sa kasaganaan, alahayam ay pasalamatan natin. Ngunit sa hirap, paglikha sa atin ay alalahanin. Ang alahayam ang gumuguhit ng bawat landasin, kaya't humingi ka ng tamang gabay sa panalangin. Pag meron tayong blessing, magpasalamat. Kung Oo nga. naghihirap ka, ilalahanin o remember natin yung bakit tayo nilikha, ano? Siguro meron tayong dapat matutunan kaya meron tayong mga pagsubok or test Ibig tsaka sabihin nito yun. sis, lahat ay dumadaan sa proseso. Kaya sabi, ang paglikha Oo. sa atin ay alalahanin. Halimbawa kapag naghihirap tayo, isipin mo na lang na ito ay bahagi ng proseso ng paglikha sa atin. Kasi kasama sa Mm-mm. buhay natin ang mga, kumbaga, Pagpapalakas sa atin, no? pagpapalakas sa atin. Sinusubo ka sa bawat area kung gaano kalakas Sa kaya to. o kung kakayanin mo na ang mabibigat. At Ganda. ang alahiyam ang gumuguhit ng bawat landasin. Yan So lang. siya ang engineer, siya ang dito Oo, ka pumunta. kumbaga Pag buhay mabigat para natin sa iyo, kasi ibig sabihin, naka-blueprint na sis. oo. Ngayon, pag merong pader o napakabigat ng alindasan, baka hindi yun para sa iyo, baka pinupapunta ka sa Ah, ibang, pag may nagsara, tama doon na. magbubukas sa kabila, no? Oo. Tama po, naka-blueprint na, naka-ano na. Naalala ko tuloy yung si Moises, di ba? Panay ang tanggi niya. O sabi niya na, sige. Kasi nga, di ka siya magaling magsalita eh. Sino yung sabi sa kanya, isama mo? Sino yung isinama niya? Si Sige po. Aaron. Si Si, Aaron, si kapatid Aaron, di ba? niya. Oo. Sabi niya, dali mo si Aaron doon. Kung di mo, Kaya di ba? humingi ka ng tamang gabay Ah, sa panalangin, di ba? oo. Mm. Pagka kung ano yung naitakda niya na. Kahit anong Tanggi ano mo, pa yan. ayaw. Oo, ayaw. Talagang yung plano Naalala ko si niya, Jonas no? Jonah. oh, Jonah. Wala. naka-blueprint na, yung blueprint ng alahayam, sabi nga ng mensahero, di ba? Lahat yan mangyayari. Kahit Mm. anong mangyayari. Alam ng Kaya alahayam pag kung ano tawag ang, kayo, nakagtatanggi. oo. Oo, tsaka alam ng alahayam sis kung ano ang pagdaraanan natin. Pero hindi niya Oo. Opo, binago kung ano ang kanyang plano, 'di ba? Oo. opo. Yung mga Kahit nga daw, direksyon. kahit nga Isasara daw niya to tuldok eh. masyado ka na sa kaliwa, ilalagyan ng blockade yon para medyo kumanan ka naman. Hanggang maging diretso ang iyong lakad. Oo. No? Opo. Pag sumobra ka naman sa kanan, ilalagyan niya ng yan, pader o mga Haharangan pagsubok. ka O harangan ka para hanggang sa kumaliwa ka ng konti. matutunan mo ang tamang direksyon. Talagang Okay. gagabayan ka talaga. Hanggang sa ma-realize mo. No. Yung mga sickness or mga dagok sa buhay, iniiwas ka pala o binabago niya direksyon mo, no? Yan. So verse 15, sa buhay kong tila walang saysay, nakita ko ang matuwid na maagang namamatay. At ang masama ay mahaba ang buhay, ngunit walang makatatakas sa hatol sa pagsuway. O pwedeng maaga kang mamatay kahit matuwid ka or mahaba ang buhay mo kahit ikaw ipasaway, pero hindi mo matatakasan ang hatol sa pagsuway. Anong ano nun? Sa Mabigat ano yung yun. final judgment to, di ba? Nakita ko ang matuwid na maagang namamatay. Anong ibig niya sabihin dyan? Sis?
So, parang siguro ang ano niya parang may injustice. Bakit yung matuwid maagang namamatay? Dapat yung mas mahaba ang buhay. Kasi iba pa kaparaanan ng alahayam eh. Siguro naisip ng alahayam bago ito magkasala. Kaya pala Kinuha niya. nasabi nila Tapos, yung na ang masamang damo matagal mamatay. oo. Dahil pala Parang dito binibigyan pa ng pagkakataon na makilala magbagong siya. buhay. Pero Pero iba yung walang sinabi, makatatakas sa pero may hatol. mga sinabi niya may mga sinabi siya sa Salmo 91 na bibigyan kanya ng mahabang buhay Sa mga ano yun, sa mga covenant kung ikaw ay keepers. Pero lalakad kasi sa ito, katwiran ng alahayam. reflection ni Pero Solomon to sinabi niya eh. Reflection ito ni rito, Solomon nakita eh. ko ang matuwid. Hindi kaya ito yung, hindi kaya ito yung pangitain niya, kasi nga dahil nga nagkasala siya. Ano ko lang pangitain niya nagkasala siya. Di ba, mga matutuwid ang noon. Di ba, dahil nga sa nagkaroon na ng mga pagsuway, baka ito yung mga pagpatay doon na sa mga righteous na kuan. Hindi kaya Oh, gano'n? siguro, bro, baka kaya mahaba ang buhay ng kasi umiinom na adrenochrome. Baka, di ba, mahaba ang buhay o Hindi baka parang may nakaka-curious lang ma-clone ako na sila. dito sa sinasabi. Kasi 'di ba, ang pagsunod natin sa mga kautusan ay nagpapahaba ng buhay. Pero sinabi niya rito, nakita ko ang matuwid na maagang namamatay. So, kung malaman, ano ibig sabihin niya rito? Bakit niya sinabi Ah, ito? totoo naman. Kaya lang bro, iba kasi yung sinabing yung physical death lang to eh. Oh, yung matuwid nga, maaga nga matay physically. Pero ang sinasabi naman ng alam is life eternal. Di ba? So ito, siguro nakikita niya sa mga tao sa paligid niya na hindi naman covenant keepers. Siguro. Hmm. Di ba may Anyway, nadaanan reflection. tayo? Sis, may Ah, nadaanan tayo sa aklat ng Genesis na bakit maagang namatay ang mga, ano to, yung mga descendants ni Seth. Kasi sinadya daw ng alahayam na maaga silang kunin para hindi nila 70. maranasan ang kasamaan na darating sa daigdig. Mhm. So, so Okay. Okay. maaaring ganun ang Okay, okay, okay. sinasabi dito. Okay na. Okay na, okay. Okay na, justify na, okay. So, yung mga ah, yung mga, Saka, di ba sinabi ng Messiah, hmm, ito, ipaalala ko lang, sabi ng Messiah, hindi porke, di ba merong pader na nabuwal at sa maraming namatay, hindi porke namatay sila, mas righteous ka sa kanila. Ayan yung mga kaparaanan ng nasa niya, realm na yan ng alahayam. Hindi dahil namatay sila ng maaga, ibig sabihin, unrighteous sila. O, mas righteous ka sa kanila. No, Ibig kaparaanan yun sabihin, mahal sila ng alahayam kaya ayaw ng alahayam na maranasan nila ang kasamaan na darating sa daigdig. Oo, so maaring kinuha, kasi ginawang 70 kinukuha years niya lang, ng mas maaga. O Oo, kinukuha Oo, niya ng mas maaga ang mga righteous na hindi na sila makurap. Ganun yes. oo. ba ang sabihin nito? Hmm. Posible. Okay, verse 60 tayo. Huwag maging labi sa luho at karangyaan. Bakit ilalandad ang sarili sa kapahamakan? Tama nga naman, no? Tulad nung sinabi mo, bro, bakit nagpapatayo ng napakalaking doon sa may mga bundok na bahay? Para maka-attract na magnanakaw? Di Oh, naman nila tinitirahan yun sis eh. o di ba? Parang Parang nila. testamento lang. Di, testamento lang Dito nila kanilang na na ito ang ito ang mga mabibili mo, mapapagawa mo. parang trophy. Oh, Parang trophy trophy, lang, yes. no? Okay. Hindi Kasi naman di nila ba, pinakikinabangan. Okay. 'di ba yung mga may capacity na bumili ng malalaking bahay. Di ba Investment. merong isang artista, bumili siya ng malaking bahay, kwento niya mismo eh. Bumili siya ng malaking bahay sa Taguig. Pero sino ang nakatira doon?
Hindi naman siya. Matiwala. Oo. No, dahil Parang wala ano, naman siya, trophy nga lang. wala ka naman kasing uuwian eh. 'Di Oo. ba? Wala ka naman kasing uuwian. May pamilya ka ba doon? Wala ka naman pamilya doon. Oo. 'Di ba? O Oo. tayo, namumuhay man tayo sa simple, pero kasama natin ang mga pamilya natin. Oo. Minsan, Malapit minsan tayo kasi sa ating mga trabaho. opo, oo, 'di ba? Convenient. Kahit isang May kwarto inuwi lang tayong yan, eh, kung pamilya. convenient Oo, ka. Oo. may inuwi, andyan ang nanay natin, andyan yung Mm. asawa natin, andyan yung mga anak natin, makikita natin yung mga kapatid natin. Yung kasi minsan hindi na-appreciate ng tao. Ang Mm. inaano O kaya nila, nasa abroad na, oo, no? oo, Bili ng oo. bili ng Ito yung, bahay. At ito totoo yung naman kasi ang sinasabi. dami ko napuntahang bahay, malalaking bahay, walang tao. Hmm. Matiwala ang nag-ano. Bakit pa nagbilihan ng mga ganito? Di ba pala nila O, di titirhan? ba? Sabi nga, isa nga, nagbibiroan kami. Tricycle ka, makakarating ka dun sa pupuntahan mo. Sabi ng jeep nga, makakarating ka sa pupuntahan mo. Oo. Bumili ka, bumili ka ng Mercedes pagka mahal-mahal, parehas lang din naman. Yung comfort mo, yung, yung Mahal nga pa lang, ng yung ano, comfort ka. O maintenance. yung comfort, kaya lang, siyempre, yung Buti image nga mo, may di ba? Grab na ngayon eh, no? May Yung libre ka ng image mo, driver, hindi mo na kailangan ng parking, di ba? Kailangan mm, bayad ng parking. Wala kang iniintindi sa kung ba pinark yun or may magka-carnaps, di ba? Walang hindi, change oil. yung Ba, ano? estado mo, di ba, pinapakita mo yung, yung capacity mo. Siyempre, puri mo yun sa sarili mo. Mm-mm. Kaya, yun nga, yun naman ang tinatawag ng mga luho. Kaya nga minsan Okay. hindi natin minsan ma-distinguish ang reward at saka yung luho. Yun. Di Kaya ba? nga, sabi, Ito, choose your battles. Ibig mm, sabihin, piliin mo kung ano yung pagbibigyan mo ng dugot pawis, no? Ano mo, saan mo paglalaanan mo. paglalaanan. Oo. Okay. Parang sinasabi niya pa rin ng ating alahaya. Di ba? Mas maganda pa rin yung nakakatulong ka. Mas maganda Huwag pa rin. yung labis sa luho at Oo, karangyaan. labis. Yung tama Pero wag lang. naman din yung inaabuso ka rin. Oo. Oo. Kaya Or yan. Oo. nagtitiis masyado pero ang dami palang pera, no? Nagtitiis ka ng Oo. ganyan. Ikaw Dapat tapos may ano din, tama lang. mapagbigay ka naman ng mapagbigay. Oh, wala Hanggang sa wala nagtitira rin sa'yo. natitira sa'yo. Iba, hindi rin maganda yun. Verse 17, huwag maging hambog o hangal, baka maaga kang mamatay na walang dangal. Yun Oo. lang, ano eh, maaalala sa'yo eh, di ba? Ay, ang ganda, ang bait ng taong yan, nagbibigay ng ano, di ba? O anong gusto mong maalala ka? Di ba Mga makikita mo pag ang tao namatay, pang-api. Oo. kung may dadalaw sa ano niya, Puro di ba? kabutihan na sinasabi, no? Puro Oo, kung may buti. dadalaw sa Burol. o may makikipaglamay sa kanya, o di ba? Sa buhay niya. Yun Oo. yun. Okay, ang sakim ay kapit sa kaliwa at kanan. Ngunit ang may takot sa alahayam ay iwas sa kalabisan. Yun. Kapit sa kaliwa at kanan. O parang nag-shopping. Mine, mine, mine. Ano ba yung nasa Yan yung English? sinasabi kanina doon. Di ba kapag nakatanggap ka ng biyaya, huwag mong kalimutan ng alahaya, magpasalamat ka. Ito. Oo. The greedy Oo. grasp the one and not let go of the other. Gusto pareho. Pag meron Oo. na sa kaliwa, gusto pa pati na sa kanan kukunin. Hindi niya, ayaw niya i-let go yung isa. But the one who fears the alahayam avoids excesses. Oo, kung Oo. choose the best. Huwag mo nang hindi kailangan ng marami. Hindi kailangan dalawa ang ano mo, pinggan mo Mm. eh. Isa ka lang. Kailangan dalawa yung kotse or yung excess. Halimbawa, Marami may niyan. nagbigay sa'yo ng refrigerator. Yung isa, donate mo or i-let go mo na o ibenta mo, di ba? O pamigay, di ba? Huwag mo yung Mm. kailangan, nag-iipon ng material. Di ba? Pag dalawa yung rep mo, di paganahin mo dalawa, ewan ko lang kung ano mangyari sa Pakuryente mo. kuryente. At Eh, saka, di ba baka greediness sobrang nga dami yan, naman ng sis? pagkain mo, bro. Ano? Greediness kasi yan, sis. Walang Oo, walang yung ipon. kakontentuhan. Ayaw i-let go, pati yung ano na. Oo. Mm. Ngunit ang may takot sa lalim, iwas sa kalabisan. Ang sakab, kapit sa kaliwa at Oo. kanan. Kaya yung mga material, wag mong mahalin. Ano?
Oo. Mahalin mo yung katuruan ng alahayang. Yung iba kasi, lalo na ngayon na meron social media, yung Mm. OOTD nila, ayaw nila ulitin. Kaya kailangan Mm. lagi may bago, OOTD. Pero, Hindi, sa pero kung cellphone na lang ano, eh. Eh, di ba sa oo. cellphone na lang? Oh, di Ay, ba? oo. Oh, di Nangongolekta ba? ng mga cellphone. May 3210 Yung pa, mga, may 52. oo. Hindi, basta pag may lumabas na bagong, Kailangan may uno, lumabas na una sa bagong uso. iPhone, o gusto Nako. nila, yung iPhone din nila bago. Ano na ba na ngayon? Oo, 32 na ba? iPhone 32. Ano ba meron na ngayon? Hindi ko na alam. 5,000. 17? Ano na ba? Ay, nako. Kaya nga, pero para-pareho lang naman, Makakatawag ka Mag-appreciate na din ba? naman. Makakatransat ka. Oo. Mm. Kaya Kakanood ka pa rin ako'y, ng mga YouTube. Mukhang one chapter lang tayo ngayon ah. Ay, ang ganun po karoon ba? naman higit Ay, oo pa sa nga. 10 pinuno ng lungsod. Ay, oo nga, Okay, no. sige. Kung Hindi, iisa-isahin natin masaya. Okay. ang bawat Ano pa, nito. ano sa inyo, kayo na lang mamili ng reflection, bro. Hindi, okay to sis, okay to. Huwag niyong baguhin na. Okay na tong ginagawa natin. Mahaba lang talaga tong ano na to, Kasi kabanata na to. hindi, Oo, ano okay lang, siya, okay lang to sis, okay lang to. Para din sa kasi syempre yung mga nakikinig din, meron din silang gusto dun sa O at least matatalakay natin isa-isa. Okay na po yan. Huwag to, na natin ang baguhin yung karunungan ay higit pa sa 10 pinuno ng lungsod. Kasi sinabi naman natin na gabayan tayo, yung mga gusto niyang ipa, ipaalala ay ibigay, ibigay sa diwa Galing natin. ang karunungan ay higit pa sa 10 pinuno ng lungsod. Oo nga naman, kasi nga, di ba, yung mga hari din, di ba, may taga, may Advisor, mga napakaraming taga-interpret. advisor. Mag-isa lang Advisor, si may Moses nun, di ba? taga-interpret. Oh, oh, Pero di ba? kasi, Oh, ang interpret karunungan mo kasi, ang ay aking mula sa panaginip. alahayam. Di Oo. ba, sino ba yon? Si Joseph ba yon? Yung nag-interpret ng Ang panaginip? Faraon. Oo. Si Panaginip Joseph ng yun, ano? Faraon. Pati Di si ba? Daniel, o yan. Si Daniel, di ba? Galing Oh, kasi sa alahayam ang karunungan. So yes, kahit pa oo. sa 10 pinuno ng lungsod ang Oo, Yan. yung mga hari, mapapasunod mo eh. Di ba? Ay, tingnan mo na lang Mapapasunod. tingnan mo na Mm. lang si Trump, napakaraming advisor, ang NATO, o ano nangyari? Ano nangyari sa sa kanilang mga kaalaman, kanilang teknolohiya? Natalo ba nilang Iran? Wala. Vietnam na nga lang, natalo ba nilang Vietnam? No. Wala pa Wala sila pa. papanalong Wala pa. Oo. Iraq, although ang Iraq kasi is sandali lang na Hindi, nila. wala. Let Ito na me tayo sis, see. sa 20 na tayo. Okay. 20. Lahat ay nagnanais ng katuwiran. Ngunit walang taong laging tama na walang kamalian. Naku, Yan. yun ang yan ang Ito yung ingatan natin. pag-amin. O yun, Ito Ingatan ingatan yung natin na natin. pag-amin. walang sino man ang magsasabi na siya ay matuwid o siya lagi ang Yes matuwid, po. siya lagi ang Yes tama. po. Siya lagi ang tama. Dahil Kaya walang kailangan Sapagkat sino ang natin ng mensahe. isa't man isa. ang may Kailangan maging Oh. critical tayo sa ating mga sarili. Tsaka Kasi baka dapat, ka din, marunong kang tumanggap ng kamalian mo. kakamali. Mapagkumbabang loob. Kailangan meron yun. ka mapagkumbabang loob. Kasi hindi magbubukas yan, mga kapatid. Hindi magbubukas ang Hindi kapayapaan. ibibigay. Hindi Hindi papasok ang ibibigay. kapayapaan pagka At wala kayong karunungan. mapagkumbabang loob. Yan po. At karunungan. Hindi ibibigay ang Karunungan. karunungan sa Hindi mapagmataas. bibigay. Pag Ayun na mapagmataas. lang. Nangyari, napalo na ako sa ganyan. Ayoko na. Ayoko na maulit yun. Ayoko na. Okay, verse 21. Huwag pakinggan ang bawat salita sa iyong palibot. Baka marinig mo na minumura ka ng iyong lingkod. Hindi na maganda Mhm. sa emosyon. Dapat hindi mo kailangang malaman lahat ng bagay. Basta ang pakinggan mo ang sinasabi ng alaya sa pamamagitan ng Torah. Ito nga Kasi sis, pag inala mo Ay, lahat text. ng bagay, naku, mga chismis, oo. Ito nga sis, ina-advise ako ng kapatid ko. Kuya, dalawang kapatid ko. Kuya, maglagay tayo ng CCTV dyan sa gate. Yung may speaker. Ang bilis ko sinagot alam nyo.
Pag naglagay ako ng CCTV diyan at may speaker, wala na, hindi na ako makakatulog. Dahil pag Oo. pinag-usapan tayo, maririnig, maririnig mo Nakakahol na, yung kahol na lang ng aso eh. Magkikahulan may ng stress aso ka mo, yan. hindi ka na Pag, hindi, may stress ka maghipay pa. dyan. Pag may nag-park dyan sa gate mo, na kahit na saglit lang yan, mababad trip ka pa. Hayaan na natin kung Oo. pag-uusapan tayo sa labas o ano man. Kailangan Kaya maintain your peace inside the house. Oo, Kung hindi sila oo. kumatok, hindi mo kailangan alamin kung sila sa labas. Diba? Bahala na yung aso. Kaya hindi mo kailangan alamin lahat kung ano Oo. mga pinag-uusapan dyan ko. Baka Hayaan mo lang yung ano din ng ng oo, emosyon mo, no? matatalisod ka lang. Mm-mm. Yung innocence mo, wala. Verse 22, sapagkat baka narinig niya minsan, ikaw rin ay nakapagsalita ng masama sa iyong kasamahan. O, ikaw rin guilty ka rin pala. So, dapat mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi na kahit ikumpronta ka, makakaharap ka ng ano. Hmm. Oo, sinabi ko yun. Bakit? Parang na ako ng ganyan ng sa dati. Oo, sinabi ko. Iba naman yun eh. Iba naman, pero iba naman yun. Kasi totoo naman, oh. Oo, Sinabi ko sinabi. yon. Binigyan ng ibang Hmm. kahulugan. Parang panira sa akin. Sinabi daw, Ah, ah, ganyan, ganyan. Sabi ko, oh, sinabi ko yon. Sabi ko, kasi ganito, di ba, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo hmm. din. Okay. Okay, verse 20. Sinubok ko at sinabi, nais ko maging marunong. Ngunit ang karunungan ay hindi ko pa lubos na natutunan. Nais, ano ba yung 23? Medyo hindi ko maintindihan to. Sabi niya, all this I tested by wisdom. And I said, I wish I could be wise, for I am not. All this I tested Hindi, by wisdom. isama mo yung 24 cs. Isama niyo yung ano. Okay, tapos whatever exists is profound and complicated that no ordinary mind can comprehend. Kahit na whatever exists is profound and complicated, malalim at komplikado ang lahat ng nilalang o exist that no ordinary mind can comprehend. Kaya kung sabihin marunong ko, alam mo na lahat ng bagay, kahit nga itong Eh, isang tasa, paano elemento nito, hindi mo yung makakomprehend. Diba sabi nga, wala namang solid, puro lang, energy yan. Kung to the tiniest itong bit, yung atom, hindi yung atom, ano bang atom niyan? Electron, proton, energy, walang ito solid dyan. Diba? itong 23 at saka 24 dito mo maiintindihan na Oo. tinuklas din ni Solomon ng karunungan. Pero hindi rin yan naintindihan. Hindi niya na masyadong sinasabi niya masyadong complex. Inalam niya. Oo. I, Yung i, i, basic element, hindi rin niya ah, naintindihan. Nilagpasan niya rin yung sinasabi ng kanyang ama na ang sa alahayam ay sa alahayam. Nilagpasan niya, inalam niya yung mga Mm-mm. malalaki, kaya lang masyadong masalimuot. Para maisulat niya ito, hinayaan ang alaya na magpakadulubhasa siya para maisulat niya Di ba ito sabi at nga ng maging pattern sa mensahero, atin. marami siyang gustong sabihin, kaya lang baka hindi kayanin ng pangkaraniwang isipan. Hmm. Kasi sinabi rin dito, oh, na ang pangkaraniwang isipan ay hindi kayang abutin. Kayang abutin. Kaya ang mga lihim ay mananatiling lihim sa hanggat hindi naiintindihan. Oo, hindi lubusang Kaya naintindihan. hayaan mo ang karunungan muna. Kasi Hayaan mo pag muna marunong ka pumasok. na, bibigay din Yes. naman ng alahayam yun eh. Dahan-dahan ipapaunawa sa'yo. Mali ba naman natin kung ano yung mga ano na yan? Di ba dahan-dahan din pinipid sa atin? Siyempre may mga nakakurious, may mga tanong sa isip. O, dahan-dahan din yun ibinibigay. Nakalimutan ko nga dapat pala nung mga time na nare-receive ko yung mga kasagutan sa dapat pala nagbabow down ako at nagpapasalamat sa alayo. Ngayon ko lang din na-realize, Mm. ngayong oras lang na to. Dapat pala tuwing may pumapasok sa akin na
na karunungan. Bagong Oo, bagong realization. revelation o realization. Dapat pala nagbabow down ako. Pinapasalamat ko agad yun sa alaala. Ngayon ko lang din na-realize na kasi nga masyadong magulo, complex yung mga yun. Itinutuwid niya yun para lang maintindihan mo. Ang dami ko palang dapat Mm. ihingin pa. Opo, Kaya't opo. verse 25. Kaya't aking pinagtuunan ang karunungan upang maunawaan ang likaw ng kabaliwan at ang kahangalan ng kasamaan. Mm. Ayun ang paliwan, ay yung karugtong ng 24 tsaka 23, 22. Ito pala magkakasama to. So I turned my mind to wisdom, to investigate and understand what is behind the madness of fools and the stupidity of wickedness. Mm. Ayun. Pareho na okay naman yung niya. Mm. So, karunungan. Ang babaeng bitag ay mas mapait sa kamatayan sa lupa. Ang kanyang halina ay patibong. Ang yakap ay tanikala. Sa taong mapusok, siya ay matamis na lason. Ngunit sa marunong, siya ay isang kalapating dapat kamuhian. Wait Mhm. natin ang English. Ito yung mga mga ginagamit ang kanilang mga Okay. oh. Ito yung mga babaeng ginagamit ang kanilang para To the maka-gain. lustful man, she is a sweet poison. Mm. Oo. But for a man of wisdom, she is like a whore to abhor. Pero ito, nangyayari ito sa natin, sa kasalukuyan, nangyayari ito sa mga politiko, sa mga Oo. opisyal, sa mga na may mga ganito, may mga Lalo ganyan. pa, pag yung ang ganda na, tapos may Jezebel spirit pa, no? Talagang Ayun nga po. gagamitin nila ang beauty nila. Oo. Ko naalala ko, panahon ni PRR dito. Kasi nga gusto niya malinis ang custom. So ginawa niya, pinapasok niya yung military. Kasi yun lang ang hindi pa nakukurap eh. Alam mo naman yung mga PNP. Post. Oo. Oh, Alam niyo ang ginawa ng mga doon, yung mga kinukosto. ng mga nanunuhol doon. Pinainan ng babae. Eh di tapos, Bumigay. bumigay. Alam mo naman siyempre lalaki, no? Edi meron na Oo. silang pang blackmail. Alam niyo naman lalaki, wala tayong magagawa. Ang kahinaan namin mga lalaki talaga. Aminin man sa hindi. Eh yun nga, ang babae. Yan ang Diyan power naman ng di ba babae, no? Mm. Ayan. Kaya nag-i-invest talaga sa beauty ang mga babae. Mm. Tayong magawa dyan. Kaya may Okay lang tora yung bro, wag lang sa para may lalaki gabal. din. Okay lang yung babae, wag lang lalaki din. Hindi parehas okay yun. Importante tumuklas ng mga batas at ng mga Karunungan. bawal sa Tora. Oo. Dapat nga, no? Mm. Paano nililegalize na yung Pero anyway, verse 27 tayo. Sabi ng guro, masdan mo at aking natuklasan. Ang pagdaragdag o pagbawas upang tuklasin ang balangkas ay walang saysay, paghahabol sa hangin. 27 ba yan sa English? Look, this is what I have, the teacher says, look, this is what I have realized. Adding or taking a thing to discover a scheme is unwise and meaningless. Chasing after the wind, adding or taking a thing to discover a scheme. Pagdagdag o pagbawas sa isang anong scheme? Isang plano? Tuklasin. Okay. Upang tuklasin ang balangkas. Oo. Scheme to eh. Hindi balangkas. Upang tuklasin. Scheme. Ano nga ba ginamit natin sa word na scheme? Ano nga ba yun? Ano nga ba sa Dalia, yung scheme na pinalit natin? Pakana? Oo, maganon. Pakana, ano? Oo.
Ayun. Hindi tuklasin ang pakana. Ah, Paraan pa. Ba't kailangan pang tuklasin? Para mga reverse engineering no? Paano Eh, ginagawa nun? pakana. Verse 28. Pakana talaga. Pakana Oo, ang best ba na gamitin dyan? oo, scheme. Okay. Verse 28. Ako ay naghanap ng matuwid at ito ang aking nasumpungan. Ilan lamang sa libo ang tunay at matuwid na lalaki. Ngunit wala akong natagpuan ni isa man sa aking mga babae. Actually, inedit na ito ng not a few upright men among 1,000, but among my women I have found none. Oh, wala siyang nakitang matuwid sa kanyang mga asawa. So, Tama siguro Kasi sis. Kasi ang dami niyang sa dami niyang asawa na puro banyaga. foreigner. Oo. pero meron siya naging asawa na hindi naman foreigner eh. Isa Di lang. ba, di ba pinupuri niya nga yun? Oo. Dahil, kayo Kaya lang malamang sa dami ng asawa niya, nakalimutan niya na yun. Eh kung Mm-mm. 1,000 yun, 365 days. Kasi ang Pambihira. mga Pero babae, for sure, may kompetensya yung mga yan. May oo, compete di for ba? sa attention. Kung halimbawa ikaw ay babaeng matuwid, siyempre hindi mo hahangarin na marami kang kakumpetensya. Oo. Kaya Hmm. siguro hindi rin siya maituturing na matuwid ni Solomon kasi siyempre nagkakaroon din ng yon ng emotional Vested interest. Sinusan. Oo. Oo. At saka, ang tampo. Oo, nagtatampo rin yun at hindi, Tampo-tampo, kumbaga, di ba? Mga ganyan. baka hindi na siya negosyante. Sino ba Selos-selos. ang baba? Sino ba ang babae makakaintindi nun? 1,000 kayo. Oo. Hindi ba? Paano magiging righteous yung babae doon? Buti, siguro kaya niya inasawa puro foreigner. Eh, alam niya kasi na sensitive ang mga Magaganda Israelites. eh. Hindi, sensitive ang Israelites eh. Alam ka naman pumayag yung Israelitan na yun na marami Oo. sila. Saka Siyempre, usually mga regalo din yan eh. O mga minanay, sumu- mga napatay na ano. alam mo Yung na, mga ang minanay niya bit-bit. kay David, sa ama Oo. niya, mga minanay niya. Ang bit-bit niya, ano eh. Ang bit-bit natin ang kautusan ng panahon ni Moises, mga panahon na yan. Kaya lang nga naman tanggapin niya kung ano yung nakikita niya. Mm-mm. Hindi kaya siya nagkasakit nun, no? Verse 19, Mm. ito lamang ang aking natuklasan. Ang tao ay nilikha ng alayam na matuwid, ngunit sila ay sumuway at kumain ng bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaalaman ang kinalang kinain, hindi karunungan. Matuwid, Wala, ginawa niyang matuwid. So, ibig sabihin, inosente, di ba? Uh, Created mankind upright. Sabihin. But they have disobeyed and eaten the fruit from the tree of knowledge of good and evil. Ayun. So, alam na alam talaga nila ang kanilang nakaraan noong mga panahon na yun. Pati yung mga pagkakasala, alam nila. Ibig sabihin, kumpleto ang libro na ginawa ni Moises. Nasaan na yun? At malamang, pati nakagawa siya ng aklat tungkol dun sa first couple. Na detalyado niya nagawa yun. Maari. Pero ang Kasi, di tinaman ba, ng mensahero ay ang mga kautusan. No? di Yung ba mga gumagawa gabay. nga siya ng mga, di ba, gumagawa nga siya ng mga ano nun, mga istruktura na para sa ano niya. Oh, di ba? Para sa hari niya nang hindi pa nabubuksan ng diwan. So alam niya 'yon, ibig sabihin. Alam niya yung mga pinanggalingan nila. Yun ang yun ang lihim na hindi ibinigay ng mga builders. Oo po. Ito ba yung mga Ginawa. ginawa nila hanggang ngayon? Yung mga mason. Yan. Ano ba 'yon? Nakuha ba talaga 'yon? Kasi sabi ng
ng mensahero, nakuha daw yun eh. Yung Wala, alin. hindi ba? Yung, yung mga aklat na ginawa ni Moises, ano eh, Pero for nakuha, sure, ang sabi meron daw sa ano nga tribu eh. Di ba may eh sinasabi kaso, yung ano, yung mm, Paris sa Norte na may mga ano, may mm. mga aklat na ano, Ayan yun. Ito yung sa, nakita sa ito, kanya. ipaliwanag niya eh, di ba? Oh, bandang huli, ang natuklasan niya, yung ang alahayam ay gumawa ng taong matuwid. Kaya lang, mas piniling kumain ng bunga ng sa puno ng karunungan. Kaysa doon sa puno ng buhay. Oh, so ang The ano tree of dito, life. ang sinasabi ng alahayam ay mula lang sa ating ninunong si Adam at si Hawa. Hindi niya sinabi yung Adama, first opo. couple. Parang Mm, inano niya yan eh. mm. Ano na eh, corrupt na eh, di ba? Pero So, at mapapansin saka nyo, si no? Hebrew. Pero mapapansin nyo, no? Doon sa Book of Genesis, yung sa Biblia, naisama ng bahagya ang ang creation ng first couple. Ibig sabihin, si Moises, detalyado niya nasulat 'yon. Detalyado niya 'yung nasulat. Kaya lang, siyempre, nawala na 'yon. Nawala na lahat ng mga detalye na. Ang natira na lang sa atin, yung Genesis chapter 1, yung Genesis chapter 1 sa paglikha ng mundo at paglikha ng unang tao. Pero bro, ano yan 'di ba? Yung may mga katutubo, yung mga lalo na ano na alam pa nila ang nangyari dun sa, 'di ba kaya sa atin lang merong kwento na yung sila yung malakas at si maganda. Kasi Mm. merong naiwan na mga nilalang sa first couple na hindi na corrupt na naiwan dito sa ating bansa. 'Di ba yun yung shinare ko na ano, parang new ano na kasi merong mga corrupted nandun sa node. Pero merong mga naiwan na hindi corrupted dito sa Ophir. Kasi alalahanin mo yung ano, kaya ba't ko nasabi yan? Bakit yung mga nasa Benguet, ba't sinasabit nila ang mga patay nila, yung mga kabaong nila sa taas, sa mga patataas na lugar? Kasi nakaranas sila ng baha. Bakit na, ano, bukod tangi? Tapos, aywan ko kung may mga ano, sinasabit nila ang kanilang mga ah, kabaong ng kanilang mga sa ano, sa bundok para hindi maabot ng baha. Yes, At sis, saka, di ba, pero at saka sa DNA, mga Denisovan, kakaiba. Bukod tangi ang mga ano, ang DNA ng Ophirian. Bakit? Kasi meron sila na-discover na kasama ng DNA bukod tangi dito sa Ophir, lalo na sa bandang ano, south. Dito rin sa ano na may yung mga nawala na nag ano, extinct na lahi ng ano na nasa mga Ophirian lang. Ibig sabihin, mas matanda pa sa mga Egyptian na ano na yun, na kaya kakaiba kaya siguro ah, pinagbawalan ang mga Hebreo na makipag-intermarriage. Tapos nung pumunta ang mga Israelita dito, nakipag-intermarriage sila doon sa ano sa original na ano ng mga DNA. Kaya malayong malayo ang DNA natin sa mga kahit magkamukha natin mga Thailander, mga Indonesian, mga kapitbahay natin, ibang-iba pa rin ang DNA natin. Yun ang na-discover nila. Ah, at saka ano, distinct kasi matagal na libong taon na hindi tayo nakikipag-mix sa ibang lahi. Kaya nung pumunta dito sa Ophir, bumalik dito yung 10 tribu na umano sa mga original na ano kasama yung lahi ng first couple, talaga na mas distinct. Kaya sabi nila, bakit merong ano, akala nila ay ano, wala na yung Denisova na yon na ano, na lahi, which is the first couple. Ang na ano,
si Cain, di ba kapag asawa siya ng first couple, pero is corrupted ng serpent. Pero Mm. tingin ko si Seth, dito ko lang ngayon ko lang sasabihin, si Seth ay nasa ang napangasawa niya sa first couple, pero pure, pure na human race. Ayun ay sa akin. Pero kung meron kayong ma-refute pa, meron kayong ibang ah meron kayong ibang pang ay tatanggapin ko po. Kasi alahanin natin, ang sabi naman sa Hero, ang baha ay hindi naman sabay-sabay. Sabong para ng plato na pinapaikot-ikot mo yung baha, ititilt mo yung baha sa mas mababang parte. Mas ititilt mo na naman, pupunta na sa kabilang parte. So, hindi yan sabay-sabay na At besides, may mga pocket of air sa marami tayong kuweba. Kaya nga may mga tunnel pa nga tayo sa ilalim ng di ba? May mga sinasabi, may mga tunnel bridge na sa mga island natin. Hindi yung pinapasok ng talagang may mga pocket of air sa mga kabundukan. So, hindi ako, ang alahayam ay may kaparaanan. So, yun lang na maring hindi nasusulat, pero isa yun sa aking theory na kung merong ibang kasi sino na pangasawa ni Seth? Matagal ko na ipinanalangin na bigyan ako na sa kasagutan sa tanong na yon. At yun nga na sa DNA at saka doon sa DNA na studies at saka ano ba yung una ko sinabi? Yung ano ba yung mga kabaong? At saka paano nga ba Mm. natin na ungkat to? Ano ba yung una ko Yeah. sinabi? Basta Hindi yun, kaya, basta yun. hindi Yung kaya, yung mga yung sinabi mo si Moses. Si Moses ay may sinasabing may sulat. So kasi mm, yun, si Malakas at si Maganda, bakit may maganong ang ating mga katutubo na sabay na create? Hindi, unlike ni Adama at ni Hawa na isang lang, isa lang si Hawa, si Adama muna bago ginawa si Hawa. Which is yung so, si Malakas at si Maganda, parang naangkop yun sa Genesis chapter 1. so lumalabas pala, ayon sa inyong mga, ni-reveal, lumalabas pala na may mga right. So naglabanan, nung panahon ng first couple, di ba, siyempre may mga nakurap. So meron ding hindi nakurap na nagkaroon din ng Mga sanga-sanga, labanan. Hindi, nagkaroon din ng labanan nung panahon nila na yon. mga tribu-tribu, kaya naubos. Mm. Tribal So yung wars, may mga nakurap doon at may mga hindi nakurap. So yung hindi oo. nakurap, yun yung mga tinatawag na na lang, mga endangered species na. Kasi nga, Nandito, ah, sa mga y- pulo, ah, nap- naiwan sa mga pulo. napakarami na, oo, napakarami na nila noon. Ganon, ganon ang yung takbo ng At saka paliwanag nila noon. ka-size natin, yung yung kamukha ng mga Israelita. Kumbaga sige, purong Mm. dugo, no? Mm. Opo. Kaya mo tanong ko rin yan eh. Ah, Pagtutulungan natin yan kapag na-justify natin yung theory mo na yan. Iyan, pero kasi ang DNA ang Pero kung meron silang ibang na iba yon na hindi tama yun. Pero kasi naalala ko sabi naman si Hero, yung hindi naman lahat yan, may para siyang plato. Ewan ko kung nasa Q&A ba yon? Nasa Q&A ba yon sa Dalia? Yung sabi niya, yung platong inano mo, yung tinitilt-tilt mo, yung baha. Hindi ko maalala sis, pero alam ko nasabi niya yan sa atin. Oo, Pero baka sa hindi ko baka sa maalala revision kung lang. meron na siya sa Q&A. Oo. So, tapos,
ngayon din, bakit nakasabit ang mga kabaong? Actually, may mga ano may mga nagnakaw na nga ng ano, siguro mga foreigner, nagnakaw sila. Siguro nasa Smithsonian na yun, baka pinag-aaralan nila yung mga ano, no? Nung mga, kaya, kaya ang mga ano, mga Japetite, kilala talaga tayo. Pero tayo, hindi natin kilala ang ating mga sarili. Kaya ano, Maaari. Maaari. oo. Ngayon, ihahayaan nyo. Um, Masusumpungan din natin ang ano, masus ma tawag nito, masusolid din natin yung ano na yan, yung mga tanong na yan. Kasi tanong ko rin yan. Hanggang ngayon, tanong ko pa Oo. rin yan. Sige, tama. Paunti-unti nasasagot yung mga tanong ko eh. Oo. Salamat sa dakilang alahayan. Yada, halalwaya. Salamat sa ano, kung pakita kayo ng mga ano, senyales kung tama ba o mali. Kasi Opo. ayoko rin magbigay ng ano, pero yun ay sarili kong ano yan na hindi naman ako sa nagmamarunong, pero theory Opo. lang po. Okay, may Opo. ano na tayo o wala nang oras para bagong chapter ulit tayo bukas. Sige. Wala ng oras. Ang haba ng kabanata na yun. Oo. Nakadala dalawang gabi eh. Pero, Sa nga pero lang. baka Ay, sis, huwag na natin baguhin yung ano, yung setup natin. Oo, Maganda na rin wag yung tayong madali. bawat verse. Opo. Hindi naman natin Namnam na. kailangan madaliin na. Basta ang Kasi bukas ako, importante, na po. kasi ako Bukas nagmamadali na ang po libro to, eh. Kabanata 8. Bukas na kung lang, gusto si. nyo, pwede naman Okay natin po. basahin ito. Mm, Oh, sige, mm. basahin pa. Ano mga kapatid, para meron din silang ano, meron din silang paunang ano, din, Bukas po ang explanation or interpretation. interpolation Sige. talaga mga pag ano pag Senado to Pwede naman, kung ano, sige, magpapasahin natin. Hindi tayo Okay pa. nag-interpret, mga kapatid. Tayo Ano ay po? nag-a-apply. Oo. Nag-a-apply. Thank you po, Sa Application ating sis. lang. day to day, oo. Oo. Tama. Thank you, sis, sa correction. Okay Ang po. babasa ba tayo? Putuhan. Sige. Okay lang po. Sige, Sige, sige. okay Sige, lang. Kabanata 8. Ang hangganan ng karunungan ng tao. Sino Mhm. ang marunong na tunay? Sino ang may paliwanag sa hiwaga ng mga bagay? Ang karunungan sa mukha ay nagpapaaliwalas at nagpapalambot sa anyong matigas. Sundin ang utos ng hari, aking wika, sapagkat sa alahayam ikaw ay sumumpa. Huwag kang magmadaling tumalikod sa tagubilin ng hari, ni tumindig para sa layong masama, sapagkat gagawin niya ang kanyang nasa. Ang salita ng hari ay may kapangyarihang sukdulan. Sino ang makapagsasabi sa kanya, ano ang iyong ginagawa? Ang sumusunod sa utos ay malalayo sa kapahamakan at ang marunong ay nakakaunawa ng tamang panahon at kaparaanan. Sapagkat sa bawat bagay ay may takdang oras at paraan. Kahit ang lingkod ay mapagod sa bigat ng kanyang pasan. Walang sino man ang makapagtatakda ng kanyang pagpanaw. Sino sa hinaharap ay makatatanaw. Kung paanong walang tao na ang hangin ay kayang mapigilan. Gayon din, walang makakatakas sa oras ng kamatayan. Walang sino man ang pinapalaya sa gitna ng digmaan, at ang kasamaan ay di nagpapalaya sa mga gumagawa ng kasalanan. Lahat ng ito'y aking nasaksihan, ng aking isiping suriin ang mga gawa sa ilalim ng araw. May panahon na ang tao'y naghahangad ng kapangyarihan
hanggang sa ang kapwa'y kanyang apihin at yurakan. Pagkukunwari at kawalang katarungan. Pagkatapos nakita ko ang libing ng masasama na sa kabila ng kanilang masasamang gawa sa buhay ay pinarangalan pa ng tatlumpung, ano yun? Talumpating, sorry, ay pinarangalan pa sa talumpating papuri na mga nagpuyat sa pagbabantay sa kanilang bangkay. Ito rin ay walang kabuluhan. Kapag ang katarungan ay hindi agad na ipatutupad, ang puso ng naaapi ay nag-uumpisang magplano ng paghihiganti sa sarili niyang paraan. Minsan ay naisip kong ang isang taong masama na paulit-ulit na gumagawa ng kasamaan ay maaaring mabuhay ng matagal. Ngunit nauunawaan ko na ang masama ay walang takot sa alahayam, kaya't hindi magiging maganda ang kanilang wakas. At hindi rin nahahaba ang kanilang mga araw. Ngunit ang matuwid ay may takot sa alahayam, ang gumagalang sa kanya ay magtatamasa ng mahabang buhay at kapayapaan. Ngunit minsan ang matuwid ay tumatanggap ng kapalarang ukol sa masama. At ang masama naman ay tinatanggap ang ganti ng para sa matuwid. Ito rin ay walang kabuluhan. Kaya minsan ay pinuri ko ang kasayahan sa buhay sapagkat inakala kong wala nang mas mainam para sa tao kundi ang kumain, uminom at magsaya sa buhay. Sapagkat ang kasayahan ay sasama sa kanilang paggawa sa lahat ng mga araw na ibinigay ng alahayam sa kanila sa ilalim ng araw. Paglilinaw. Mapapansin na si Haring Solomon ay may pag-iisip na nakatuon sa kalayawan, gaya ng ebidensya ng pagkakaroon ng libong asawa. Inubos niya ang kanyang mga araw sa kalayawan ng buhay at sa makamundong kaligayahan. Ngunit ang ganitong pag-uugali ay walang kabuluhan at hindi kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Kaya't siya ay sinaway sa huli, ayon sa 1 Kings 11:9-13. Nakita ko ang mga taong kulang sa pahinga. Gabi't araw ay nagtatrabaho. Naunawaan ko na ang lahat ay ginawa ng alahayam, ngunit hindi ko kayang arukin ang dahilan. Tinanong ko ang aking sarili, ano ang mga nagaganap sa ilalim ng araw? Sa kabila ng lahat ng pagsisikap upang maunawaan ito, walang sinuman, kahit na ang pantas, ang makapagbibigay ng ganap na paliwanag sa layunin at kahulugan ng lahat ng mga gawaing iyon. Yada. So, may pagkakataon para magpagmuni-munihan ito at i-share ang inyong mga magiging application sa ating araw-araw at saka reflection, no? So, meron tayong musika, Sis Dalia. Ano ang inyong Salamat po. preference? Bye-bye muna. Yung tungkol sa Ophir. Ano nga ba yung title ng mo, bro? Ophirian Ophir ng Dabnor.
Ophir lang. Dabnor yun, Dabnor. Nakakamiss na yun, no? Bye-bye muna. Salamat mga kapatid. Sa susunod Salamat po. ulit. Pleasure. Alipin ka ng dayuhang panyaka. Bakit di mo napansin at nakita? Ano bang iyong mga ginawa? Inulat ng iyong mga mata. Ikaw ba'y sa kanila naniniwala? Daang taon tayo ay sinakop nila. Pagpatay at pangalipin ay ginawa. Tilas ng sinilangan, sagana sa yaman ng ating kalikasan. Ube, ika'y lahing nidyuktan, lahing pinili ng ating adaya. Halalwaya, halaya. Papuri sa'yo'y nakalaan. Maraming buhay na ay nasayang. Bakit ba nagbubulag-bulagan? Tanging saksi ang kaninunuan, kasaysayan ng lahing silangan. Ayon sa banal nating kasulatan, Lupin ang tanging pinagmulan.